Sa sobrang hirap ng buhay, minsan darating talaga sa puntong wala ka nang magagawa kung hindi kumapit sa patalim, lalo na kung ang kapalit noon ay ang buhay ng pinakamamahal mong ina. Yun ang nangyari sa akin, Hukom. Simula nang magkasakit si nanay, lumubog na ang buhay namin sa hirap. Wala kaming makuhang trabaho dahil pareho kaming hindi nakatapos sa pag-aaral at ang madaling paraan para kumita ng pera ay manlimos. Pero akala namin ay sapat na yun. Hindi pala. Dahil mas sinubok kami ng tadhana nang lumala ang karamdaman ng nanay ko. Doon namin napagpasyang magkapatid na magnakaw. Pero imbis na makatulong ito sa amin, iba pala ang nakinabang. Hukom, Your Honors, ako nga po pala si Nicole at ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan namin na nagturo sa amin kung paano maging mas mabuting mga tao. Ano kuya? Magkano na ba yan? Kasya na ba yan para sa gamot ni nanay? May matitira naman kaya para sa pagkain natin? Grabe, gutom na ako kuya. Ay, kulang pa nga eh. Isang araw lang nagamutan to ni nanay. Sandali Nicole, may naitabi pala akong biskwit dito, sa'yo na lang. Halos buong araw na tayo dito sa kalsada tapos isang araw na gamutan lang ni nanay ang naipon natin kuya. Ay, kung di ba naman talaga minamalas eh. Huwag mo na isipin yan, kumain ka na muna. Kanina pa nga tayo dito sa kalsada at wala pang laman ng tiyan mo. Ay nako kuya, sa'yo na lang yan. Alam ko naman tinitipid mo rin yan para sa sarili mo eh. Alam mo, kung natuloy lang talaga sana ako sa syudad para magtrabaho, edi sana nag-aaral ka na ngayon at wala rito. Hindi sana patapon ang buhay natin ngayon. Tsaka di natin kailangan tipirin tong simpleng biskwit na to. Ano ka ba naman kuya? Bakit mo ba sinisisi ang sarili mo? Di mo naman kasalanan yung nangyari. Kahit paano, kung namili lang sana ako ng pagkakatiwalaan, edi sana hindi ako naloko ngayon. Ay naku, basta ako kuya, makahanap lang ako ng trabaho na malaki ang pasahod, papatusin ko na eh. Kapag nangyari yon, ako na ang bahala sa inyo ni nanay. Ano namang makukuha mong trabaho na malaki ang pasahod, Aber? Hindi ka rin naman nakapagtapos ng pag-aaral. Kung sana nakinig ka na lang sa akin at tinuloy mo yung pag-aaral mo, di sana wala ka rito ngayon at nanlilimos. Kuya, ang pangit din minsan ang lumalabas sa bibig mo eh. Ayaw mo bang ako ang mag-ahon sa atin sa kahirapan? Alam mo kuya, kapag ako talaga yumaman, gagawan ko kayo ng malaking bahay ni nanay. Yung mas malaki pa sa mansyon na palagi nating nadadaanan. Aling mansyon? Yung nasa dulo ng baryo? Yung iniiwasan ng mga tao? Kung ganung bahay lang naman ang ipapagawa mo, kahit wag na no? Baka isipin pa ng mga taga-baryo na may maligno din yung ipapagawa mong bahay, no? Ewan ko ba rin sa mga kabaryo natin? Parang mga tanga at di nag-iisip. Stoy. So ganda ba naman ang mansyon na yun? Pinag-iisipan nilang dahilan ng pagkawala ng mga alaga nilang hayop? Kung di naman kasi sila pabaya, di naman mawawala yung mga alaga nilang hayop, 'di ba? Hindi naman kasi kakalat ang balitang yon kung walang basehan at bali-balita, 'di ba? Kasi Nicole, dun daw nakita yung patay ng mga hayop sa kakahuyan. Malapit dun sa likuran ng mansyon. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga kababaryo natin kung yun ang naiisip nila. Ewan ko lang din kuya ha. Basta, yun ang gusto ko. Ako ang magpupundar ng bahay natin. At di na rin natin kailangang tipirin ng gamot ni nanay kasi may pambili na tayo at di na aasa sa bigay ng center. Wow, Paano mo naman magagawa yun, Aber? Wala kang diploma para makakuha ng magandang trabaho, di ba? Naku, paano naman ako nakakasiguro na kapag nakatapos ako, may maganda na akong trabaho agad ha? Alam mo kasi, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral na hindi mo nagawa, trabaho ang lalapit sa'yo, no? Ay naku kuya, diyan ako hindi naniniwala. Totoo lang naman na may palakasan eh. Kung wala kang kakilalang malakas, kahit gaano ka katalino, hindi ka makakahanap ng trabaho. Parang di mo naman kabisado tong baryo natin, kuya. Pero kahit na, sana kahit papano may pagmamalaki kami ni nanay. Aanhin ko yung diploma kung gutom naman tayong tatlo, di ba? Nakakain ba yon?
Di naman, di ba? Sa panahon ngayon, sikmura ang dapat na inuunan natin. Di yung lecheng diploma na yan. Ay nako, masyado talagang sarado yung isip mo sa mga bagay na may opinyon ka na. Hindi ko talaga alam kung saan mo minana yung ugali mong yan. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Walang silbi ang diploma sa baryong ito kung wala kang kilalang magpapasok sa iyo sa trabaho. Ay nako, hindi rin naman ako mananalo sa'yo. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Ay, oo nga. Magdidilim na, kuya. Walang kasama si nanay sa bahay. Baka na paano na yun eh. Masyali ka na. Bumili na tayo ng ulam at gamot bago umuwi. Natigilan kami ni kuya nang mapansin namin ang mga taong umiiba ng daan. Napailing na lang ako nang makitang umiiwas talaga sila sa mansyon na madadaanan sana nila. Hindi ko maintindihan kung bakit kinatatakutan ng mansyon na yun. Bakas man kasi ang kalumaan hindi maitatangging maganda at matibay ang bahay. Pero ang sabi ng iba, may naririnig daw silang mga alulong sa loob ng mansyon. Kaya sa tingin ko ay yun ang kinatatakutan nila. Para talaga silang mga ewan. Hoy Nicole, hindi mo rin kasi sila masisisi, no? Lalo na't wala namang ebidensya na magsasabing hindi totoo yung mga kumakalat na balita. At talagang naniniwala ka sa mga ganong chismis, ha, kuya? Oo naman. Alam mo kasi, wala namang magiging ganun chismis kung walang nakakita, di ba? Oh, di ba? Ewan ko, Kuya Richard. Pero kung titingnan mo nga, parang nakakatakot rin, no? Nakakatakot naman talaga eh. Lalo na kung hindi mo alam kung anong makikita mo dun sa loob ng mansyon na yun. Ewan ko. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Kinikilabutan ako eh. Ikaw naman yung nagsimula ng usap-usapang yan eh. Basta, darating ang araw na makakahanap ako ng trabahong malaki ang pasahod at papaldo na talaga tayo pag nagkataon. At kung makakita ka man ng trabahong yan, isama mo ako ha? Ha? Opa! Ay nako, siguradong mas malabo pa sa tubig kanal yung pinapangarap mo. Oy, mangyayari yan, no? Makikita mo. Siya. Sige na. Susuportahan na lang kita sa trip mo sa buhay. Oh, nandito na tayo sa bahay. Nay! Nandito na po kami. May binili na po kaming gamot nyo at pagkain. Sandali, kuya. Sisilipin ko lang at baka nakaidlip yun eh. Tignan mo nga sa kwarto. Ihanda ko muna tong binili nating pagkain. Okay. Kuya Richard! Bilis si nanay! Ano nangyari? Nay! Sandali, tumawag ka ng tulong. Ano nangyari kay nanay, kuya? Bakit may dugo siya? Ano yun? Suka niya ba yun? Saan kaya galing yun, kuya? Pwede ba Nicole, tumawag ka muna ng tulong? Ano ba? Bilisan mo kumilos dyan. Teka! Tulong! Tulungan niyo kami! Aling Nida! Si nanay po! Nicole, bilisan mo. Bubuhati ko si nanay. Magabang ka dyan ng tricycle. Oo! Manong! Tulungan niyo po kami! Teka, sandali lang po! Isasakay po namin si nanay! Papalabas na po si kuya! Sandali lang! Ano Nicole? Nakakuha ka na ba ng tricycle? Nakakuha na ako ng sasakyan, kuya! Bilisan mo na! Nay, kapit lang ho Eto na, dadaling ka na namin sa ospital. Kuya, ano mangyayari kay nanay? Wala tayong hawak na pera. Paano na? Asikasuhin naman siguro tayo kasi emergency. Saka na natin problemahin yung bayad. Sige kuya, pero kinakabahan ako eh. Di ba nga, kaya namatay si tatay kasi di tinanggap sa ospital kasi wala tayong pera. Ayoko maulit yun kay nanay. Huwag kang magsalita ng ganyan, Nicole. Bakit? Hindi ba ganun na nangyari kay tatay? Kaya nga siya namatay eh. Ano ka ba? Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Pwede ba yon? Parang sinusumpa mo na si nanay dahil dyan sa lumalabas sa bibig mo eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, kuya. Pwes hindi ko kailangan marinig yung mga sinasabi mo ngayon. Pwede bang palakasin muna natin ang loob ng isa't isa? Ha? Para kaming lantang gulay nang maihiga sa stretcher si nanay pagdating namin sa ospital. Ilang oras kaming naghintay sa doktor na tumingin kay nanay at sinabi niyang mahaba-haba ang gamutan dahil tuberculosis ang sakit ng nanay namin. Nagkatinginan kaming magkapatid nang sabihin ng doktor na mananatili si nanay sa ospital para obserbahan pa ang lagay niya. Tahimik kaming nakaupo sa mga monoblock na upuan sa tabi ni nanay. Pinagmasdan ko ang namamayat ng muka at hindi ko maiwasang mapaiyak.
Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pera para sa mga gamot na kailangang bilhin para kay nanay. Nicole, kukuha muna ako ng damit sa bahay ha. Maiwan ka muna dito. Paano kung may kailangan bilhin, kuya? Ano yung pambabayad ko? Wala akong pera dito eh. Ikaw ang may hawak ng lahat ng naipon natin sa limos, di ba? Hintayin mo lang ako. Didiskarte ako para magdagdagan pa yung pera natin. Kuya, di ba kaibigan mo naman si Kuya Miko? Paano kung sumali na lang tayo sa grupo niya? Huy, hindi Nicole ha. Hindi tayo sasali sa grupo nila. Hindi magandang ginagawa nila, hindi marangal. Oo, namamalimos tayo. Pero hindi tayo magnanakaw kagaya nila. Kuya, paano kung... Ano na naman yun? Bilisan mo na Nicole, sabihin mo na kung ano pang gusto mo sabihin. Kasi kailangan ko pa magluto para may madalang pagkain dito. Paano kung may mabilis na paraan para makakuha ng pera? Hoy, alam ko nang iniisip mo at hindi natin gagawin yun. Hindi ko pa nga sinasabi ang nasa isip ko eh. Kung makatanggi ka naman. Hindi ko na kasi kailangan pakinggan pa dahil kilalang kilala na kita. Kung may ibang paraan lang sana, hindi ko naman to iisipin eh. Hindi tayo sasali sa mga magnanakaw na yun, Nicole. Maliwanag? Paano kung wala na talagang ibang paraan? Paano si nanay? Nag-iisip ka ba? Nicole, marami tayong pagpipilian at hindi tayo gagawa ng masama. Kuya, wala na akong pakialam. Walang pakialam? Naririnig mo ba yung sarili mo? Gusto mo pumasok tayo sa gawaing ayaw na ayaw ni nanay? Para saan? Para sa pera? Bakit kuya? Sa tingin mo ba maipapagumot natin si nanay dahil din sa sinasabi mong turo niya? Ano bang masama sa sinabi ko? Gusto ko lang namang makatulong sa pag-iisip kung paano tayo makakahanap kaagad ng pera eh. Anong masama ron? Lahat masama. Naintindihan mo ba ako? Gusto mong talikuran natin ang mga payo at pangaral ng mga magulang natin? Kuya, para kay nanay ang gagawin nating to. Sa tingin mo ba, matutuwa si nanay kapag narinig ka niya, ha? Gagawa ka ng bagay na alam mo mali para sa kanya? Wala akong pakialam kung hindi siya matuwa. Ang mahalaga para sa akin ngayon ay ang kaligtasan niya. Ang mabuhay siya. Hindi, Nicole. Okay? Hindi tayo papasok sa mundo nila Miko dahil masama yun. Hindi ko kailangan magpakabayani, kuya. Ang gusto ko lang ay madugtungan ng buhay ni nanay. Wala na akong pakialam sa iba pa. Tingin mo ba yun lang ang inaalala ko? Ang magpakabayani, ha? Bakit? Hindi ba? Pwede bang mamaya na tayo mag-usap tungkol dito, ha? Maraming nakakarinig, nakakahiya. Kukuha muna ako ng damit ni nanay. Mamaya na tayo mag-usap, ha? Hukom, hindi rin nagtagal si nanay sa ospital. Wala rin kasi kaming perang pambili ng mga gamot at pambayad sa bill, kaya inuwi na lang namin siya. Ang plano sana naming magkapatid ay salitan na lang kami sa pagbabantay. Pero nanindigan si nanay na ilabas na lang siya ng ospital. Kasi iniisip niyang kapag tumagal kami doon, mas malaki pa ang perang kakailanganin namin. Dahil may naipon naman kami sa panlilimos, nakapagbayad kami sa ospital at nailabas namin si nanay. May natira pang kaunting halaga at ipinambili namin yon ng mga gamot. Naisip ko rin na mas mabuting pareho kami ni kuya na mamamalimos para kahit papano ay medyo malaki ang maiipon namin. Hindi naman mayaman ang mga tao sa baryo namin. Bilang din ang mga turista na dumadayo, kaya hindi rin kalakihan ang perang naiuuwi namin araw-araw. Hindi na namin pinag-usapan ang tungkol sa pagsali sa grupo ni Kuya Miko dahil ayaw naming marinig pa ni nanay. Matindi na ang sikat ng araw dahil tanghali na, kaya tumambay muna kami sa ilalim ng puno ng akasya na malapit sa may simbahan. Pinanood ko si kuya habang binibilang ang baryang kinita namin. Ay, paano ba to? Kulang na kulang pa rin yung pera natin. Teka kuya, magkano na ba yan? Wala pang 100 to. Kulang na kulang pambili ng gamot ni nanay. Naku, paano na? Kahit yata magdamag tayong tumambay dito at mamalimos, di tayo makakaipon ng malaki-laking halaga para sa gamot niya. Nahanap na lang kaya ako ng trabaho. Nababalo ka na ba kuya? Paano ka magtatrabaho? Di ba, may hika ka? Mas magkakaproblema lang tayo kapag pati ikaw nagkasakit. Ay, nako, wala na akong pakialam dun, no. Wala naman tayong magagawa, di ba?
Uy, si Miko, papalapit siya. Napatingin ako sa kung saan nakatingin si kuya. Nakita ko si Kuya Miko na may malaking ngisi habang naglalakad papalapit sa amin. Kilala si Kuya Miko sa baryo bilang sanggano. Sakit sa ulo ng baryo ayon sa matatandang tsismosa. Kaibigan siya dati ni Kuya. Bata pa lang kami, madalas ko na siyang nakikitang nakaupo sa labas ng bahay nila. Tahimik habang may pasa sa braso o sa labi. Pero kahit sinong matanda, walang nagtanong o nagtangkaman lang na tumulong. Tanging ang Kuya Richard ko lang ang nakikipaglaro sa kanya kapag wala ang tatay niya. Hanggang sa lumipas ang panahon at napalayo siya kay Kuya dahil na rin sa pagkamatay ni tatay. Napabarkada si Kuya Miko sa mga masasamang loob hanggang sa tuluyan na siyang napariwara. Hoy! Musta, Chard? Ano, kaya pa ba? Miko, kinakaya pa naman. Uy, balita ako nasa ospital daw yung nanay niyo Kumusta naman siya? Ngayon, may tuberculosis daw pero gagawa naman kami ng paraan. Kailangan niyo ba ng pera, ha? Hindi, Miko. Salamat na lang. Sus, alam kong hirap kayo sa pera ngayon. Pre, payong kaibigan lang Sumali na lang kayo sa amin, ha? Hindi kayo mamumroblema kapag nagkataon. Miko, salamat na lang pero hindi kasi namin kayang gumawa ng masama kagaya ninyo. Wow! Masama kagaya ko Magkano ba Kuya Miko? Ang kitaan? Hoy Nicole, ano ka ba? Nagtatanong lang naman ako. Hindi naman ibig sabihin nun, sasali na tayo. Hoy Nicole, malaki. Isang gabi lang, tapos na yung problema ninyo. Miko, pwede ba? Hindi namin kailangan ng tulong mo. Kuya Richard, baka ito na yung paraan para mabili natin ng gamot si nanay. Nicole, ano ka ba? Napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay na to, di ba? Kuya, kita mo nang kulang na kulang yung perang naiipon natin, di ba? Hindi mo ba nakikita? Ito na lang ang paraan para hindi na tayo mahirapan. Kuya Miko, malaki ba makukuha namin? Nicole, tumigil ka na Sinabi ko nang hindi tayo sasama sa kanila. Kuya, naririnig mo ba yung sarili mo? Kailangan natin gumawa ng paraan para kay nanay. At sa tingin mo matutuwa siya sa paraan na naiisip mo para isalba siya, ha? Hindi pa rin nagbabago ang pananaw ko dyan. Wala akong pakialam sa iisipin niya, kuya. Pero ang kailangan natin ngayon, kaya pwede ba wag ka muna mag-isip ng iba? Hindi. Ako mas nakakatanda kaya makinig ka sa akin. Kung paiiralin mo yung prinsipyo mo, mamamatay na yung nanay natin na dilat ang mata. Wala tayong mapapala sa prinsipyo mo. Ay, mabuti pa tong kapatid mo, Chard, Ginagamit ang utak. Miko, pwede ba? Hindi ka kasali sa usapan namin. Kaya manahimik ka, okay? Ha? Bakit? Totoo naman Mas matalino si Nicole sa'yo, pre. Mas matanda ka nga kung tutusin pero nakapatong lang yung utak mo dyan sa ulo mo at hindi ginagamit. Kuya, kahit ngayon lang. Sige na, pagbigyan mo na ako. Seryoso ka ba talaga, Nicole? Kung sakaling pagbibigyan kita, paano ko ipapaliwanag kay nanay ang bagay na yun, Aber? Hindi naman niya kailangang malaman, di ba? Hindi ka ba natatakot? Kasi ako takot na ako Pwede siyang mawala sa atin anumang oras. Ito lang ang naisip kong paraan para sa mabilisang pera na kailangan natin. Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Gusto ko lang mabuhay si nanay. Yun lang. Para kay nanay. Para kay nanay. Sige. Sige na. Pumapayag na ako para kay nanay. Talaga? Pumapayag ka na? Kuya Miko, payag na si kuya. Anong gagawin namin? Sus, malambot ka rin pala, Chard Alam mo, di ko akalain na mapapapayag ka ng kapatid mo. Seryoso. Pumapayag ako pero hanggang sa makaipon lang kami para pampagamot kay nanay. Sabi mo Sige. Seryoso ako, Miko Hindi kami magtatagal sa grupo mo. Sus, ilang beses ko nang narinig yan sa mga taong pumapasok sa grupo ko. Pero hanggang ngayon, nakatali ba rin sila sa akin? Ayaw nang kumawala dahil sa dali ng pera. Wala ka namang ilalabas na kahit ano kung hindi lakas ng loob. Ano bang kailangan namin gawin, ha? Simple lang naman, tol.
Kailangan nyo lang patunayan ang sarili nyo. Yun lang. Patunayan yung kaya nyo ang mga ginagawa namin. Paano? Anong patunayan? Initiation, kumbaga. Patunayan yung kaya nyo magnakaw. Yun lang. Simple lang, di ba? Yun lang pala eh. At pagkatapos nun, Pagkatapos nun, kasali na kayo sa grupo. Ha? Kasali na kayo sa mga hatian ng mga makukuha natin gabi-gabi. ayos, sige, madali lang naman pala eh. Hindi ako naniniwala na ganun kadali ang bagay na yon. Wow! Tapang ah! Bakit? Ano, may mga tanong ka ba? Sige, tanong mo lang. Para ka namang hindi nagtitiwala sa akin yan eh, ha? Ha? Sandali, ano bang bahay yung papasukin namin? Yun ba? Di yung lumang mansyon lang naman doon sa dulo ng baryo. Alam mo na, napakaraming pwedeng limasin doon. Seryoso ka, Kuya Miko? Mukha ba ako nagbibiro, ha? Pero di ba may usap-usapan sa baryo na may malaking aso raw doon? Aso lang naman yun, di ba? Kayang-kaya niyong gawa ng paraan yun, sus. Pero di ba may mga naririnig silang alulong doon tuwing gabi? Paano kung... Ano ba? Gusto niyo ba sumali sa grupo ko o hindi? Gusto. Kung ganun, huwag ka nang maraming tanong. Sundin mo na lang yung gusto kong mangyari, ha? Pero kasi... Oo na, sige na. Gagawin namin. Pero... Ikaw ang nagpumilit nito, Nicole. Ha? Mabuti pa, gawin na lang natin para matapos na. Kuya Richard, ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Walang kakalat na balita kung hindi totoo. Saka di ba, sabi nila nakakatakot daw talaga yung malaking aso dyan sa bahay na yun. Namumula raw kasi yung mata. Nicole, panakot lang yun sa mga bata. Huwag mo na lang alalahanin. Kuya, hindi ganyan ang sinabi mo nung nag-uusap tayo tungkol doon. Manahimik ka na nga lang, pwede ba? Di ba itong gusto mo? Di ba? Sinang-ayunan na kita kaya huwag ka nang maingay dyan. Naririndi na ako sa bunganga mo. Dahil nga sa naging plano namin, hindi na kami namalimos para puntahan ang mansyon na sinasabi ni Kuya Miko. Malayo pa lang ay kita na namin ang mansyon. Malinis ang paligid kahit na walang nakatira. Pero may matandang caretaker na araw-araw bumibisita at naglilinis sa mansyon. Naging buo ang loob ko nang maalala ko ang mga kailangan naming bilhin para kay nanay. Dahil doon ay nawala ang kaunting takot sa loob ko habang nakatitig ako sa bahay. Binuksan ni Kuya ang gate at bahagya kaming natigilan dahil sa napakalakas na paglangit-ngit nito. Halos napatalon kami sa gulat nang biglang lumabas ng mansyon ang caretaker. Mahaba ang puti niyang buhok at titig na titig sa amin habang naglalakad. Anong kailangan nyo? Napadaan lang po. Hindi nyo ba alam na bawal ang basta-basta pumasok sa isang bahay, lalo na at hindi naman kayo imbitado? Pasensya na po. Ang mabuti pa, umuwi na kayo. Umalis na kayo. Gabi na at masyado ng delikado ang lugar na to para sa inyo. Ano ho yung alulong na yun? Yun ba ho yung aso na alaga nyo rito? Ano bang pakialam mo, Ineng? Umalis na kayo at marami pa akong gagawin. Pero may naririnig ko kaming alulong eh. Alagang aso ko nga yun dito. Para may tagataboy sa mga katulad nyong pasok ng pasok sa bahay ng iba. Naimelda? Naimelda! Christina! Sandali lang, iha. Manang, sino ho yun? May nakatira ho pala dyan? Apo ko ang dalagang yon. Bakit ba ang dami niyong tanong? Sino ba kayo, ha? Pasensya na ho. Nay, nariyan ho pala kayo. Oh, may bisita ho kayo? Hindi sila bisita, iha. Paalis na rin sila. Nagtanong lang ng direksyon. Ganun ho ba? Oo. May kailangan ka ba? Naghahanap lang ho ako ng makakausap. Hintayin mo na lang ako sa loob, iha. Magkukwentuhan tayo maya-maya, ha? Sige ho, Nay. Pasok na ho ulit ako. Kayo naman.
Umalis na kayo ngayon at huwag na kayong bumalik dito. Ay, sandali lang ho. May nakita ho kasi akong maganda. Hindi pwedeng ligawan ng apo ko. Basta, huwag na huwag kayong babalik dito. Layas! Oho, sige na ho. Alis na ho kami. Sinasabi ko sa inyo ha, huwag na kayong babalik pa rito. Hukom, dahil sa pagtaboy sa amin ng matandang babae, ay mas lalong nahatak ang kuryosidad ko sa kung ano ang meron sa bahay na yon. Gusto kong pasukin ang mansyon para tingnan kung anong nangyayari dahil hindi humihinto ang aso sa pag-alulong. Nagtago lang kami sa damuhan at hinintay na gumabi para isagawa ang aming plano na pagpasok sa mansyon. Sinira ni Kuya ang kandado ng gate para makapasok kami. Nicole, halika na nang matapos na to. Kuya, mag-ingat tayo. Baka makita tayo ng aso eh. Baka makagat tayo. Baka may rabies pa yun. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano. Di pa naman natin nakikita yung aso eh. Baka mamaya mas maliit pa yun sa pusa. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Naku. Halatang halata na di masyadong nakikinig ng chismis. Malaki raw ang asong bantay rito. Saka nanlilisik daw ang mata. Ay naku, tumigil ka na. Basta pumasok na tayo at nang matapos na to. Walang kasama si nanay. Baka hinihintay na niya tayo. At baka nakakalimutan mo. Di ba ikaw ang nagpumilit sa akin para gawin ito? Wala tayo rito kung hindi ka nang ulit. Maingat naming pinasok ang bahay. Pagpasok namin, masangsang na amoy kaagad ang sumalubong sa amin. Maraming mga mamahaling gamit ang nakadisplay sa magarang tukador. May mga antik pangang lalagyan ng bulaklak. Manghang-mangha ako sa nakita at takmang kukunin na ni Kuya ang malaking vase ay bigla naming narinig ang kalansing ng mabigat na kadenang hinahatak sa likod ng bahay. Kuya Richard, narinig mo yun? May hinahatak na kadena. Huwag mo nang pansinin. Pero kuya... Oh, akala ko ba ginagawa mo to para kay nanay? Oo nga kuya. Oh, tingnan mo yung sarili mo. Takot na takot ka oh. Kuya, sino bang hindi matatakot sa tunog na yun? Pero ano kaya yung hinahatak ng kadena o humahatak sa kadena? Tingnan mo kaya. Baliw ka ba? Bakit ako? Ikaw ang may gustong malaman kung ano yun, di ba? Di ikaw ang tumingin. So natatakot nga ako eh. Kaya ngayon ko na lang. Ayoko nga. Sige, ganito na lang. Silipin nating dalawa pero nasa likod mo lang ako. Ewan ko sa'yo. Pagdating namin sa likod bahay, kitang-kita ko hukom ang isang malaking aso. Nakakadena yun at halata sa itsura niya na nabibigatan siya. Sa awa ko ay gusto kong lapitan ng aso para sana pakawalan, pero natigilan ako ng umalulong ito. Ilang minuto itong nakatingin lang sa amin. Titig na para bang binabantayan ang sunod naming gagawin. Maya-maya pa ay muli itong umalulong kaya bahagya kaming napalayo ni Kuya dahil sa gulat. Akmang lalapitan ko na sana ito para pakalmahin. Ngunit muntik na nitong sunggaban ang braso ko kaya agad akong umatras. Hindi roon tumigil ang malaking aso. Muli siyang sumugod na sumunggab kaya mabilis akong nahila ni Kuya papalayo. At dahil pinangungunahan na kami ng takot, dumiretso na kaming tumakbo papalabas ng bahay. Sinalubong kami ni Miko at tinanong pero hindi kami agad nakasagot. Oh, nasaan ang mga nakuha niyo ha? Pasensya na Miko. Wala kaming nakuha. Ano? Sa tagal naming naghihintay, wala naman pala kaming mapapala, ha? Natakot kasi kami sa malaking aso, Kuya Miko. Nang tumakbo kami palabas, nawala na sa isip namin ang dapat gawin. Naglolokohan lang yata tayo rito eh. Akala ko ba gusto niyo nang mabilis ang pera, ha? Gusto nga namin. Natakot lang kami kasi ang laki ng bantay na aso eh. Ang ayaw ko sa lahat ay yung tinatarantado ko. Sabihin niyo nga sa akin, pumasok ba talaga kayo doon sa bahay? Oo. Totoong pumasok kami, Miko. Ano ka ba? At nakita niyo yung malaking aso? Ha? Ay nako, kung pumalpa kayo, aminin niyo na lang. Masyado kayo nagpapaniwala sa mga binabalita ng mga tsismosang kapitbahay. Pero Miko, totoo talagang may malaking aso doon. Muntik na nga kaming lapain eh.
Mabuti na lang nakatakbo kami kagad. Hoy, wala akong pakialam sa mga kwento nyo ha. Kung gusto nyo makapasok sa grupo ko at may pagamot yung nanay nyo, sundin yung utos ko. Pero kasi... O ano, matras ka na? Akala ko pa naman matapang ka. Bakit parang nagkamali yata ako sa'yo ha? Duwag ka rin pala katulad ng kuya mo. Pwede ba, Miko? Hindi mo naman kami kailangan pagsalitaan ng ganyan ha. Kung ayaw niyong makarinig ng pang-iinsulto, dapat lang na ipakita niyong tapang niyo. Huwag kayong tatanga-tanga at gawin niyo yung trabaho niyo. Pwede? Pwede bang ibang bahay na lang? Nakita niyo ba ang laman ng bahay na yon ha? Maraming antik, di ba? Tiba-tiba tayo kapag nakakuha tayo ng kahit isang vase lang dun. Sige, Kuya Miko. Susubukan ulit namin. Huwag niyong subukan. Gawin ninyo. Ay, sige na. Huwag niyo ako istorbohin ha. Kapag wala pa rin kayong nakuha bukas, pasensyahan na lang tayo. Baka bigla akong masabi sa nanay niyo ang ginagawa niyo. Bawal pa naman sa kanyang matinding emosyon, di ba? Kayo rin. Baka matuluyan niyo nang wala sa oras. Sige Miko. Bukas na bukas gagawin namin ang gusto mo. Babalik kami ron sa bahay na yon. Sige na, umalis na kayo. Nasisira ang gabi ko. Akala ko pa naman tiba-tiba na tayo ngayong gabi. Hindi ko alam na duwag pala yung mga nakuha kong tao. Halika na, Kuya Richard. Baka hinahanap na tayo ni nanay. Pagka-uwi namin, naabutan namin si nanay na nasa kusina habang abala sa pagluluto. Nang tanungin namin kung saan niya nakuha ang perang pambili niya ng pagkain, ay nalaman naming tumanggap siya ng labada. Dahil hindi kami sang-ayon ni Kuya sa pagtanggap ni nanay ng mga labada, ay doon umikot ang usapan namin habang naghahapunan. Tahimik lang si nanay, ngunit alam kong mabigat sa loob niya ang di namin pagsuporta sa ginagawa niya. Simula nang namatay si tatay, ay siya ang nagtaguyod sa amin ni Kuya. Pero dahil doon, kaya siya nagkasakit. Napapabayaan niya kasi ang kanyang sarili dahil mas inuuna pa niya ang pangangailangan naming magkapatid. Kinabukasan, bumalik ang kaba namin habang nakatingin sa mansyon. Binalikan kasi namin ito para gawin ang naudlot naming pakay. Maya-maya pa ay biglang lumabas sa mansyon ang magandang apo ng caretaker. May kailangan ba kayo? Bakit kayo bumalik? Napadaan lang. Humanga lang kami sa mansyon kasi kahit na luma na napakatibay pa rin. Kilala kasing engineer ang nakuha nila Lola para mapatayo ang bahay na ito. Lola? Hindi ba si Lola Imelda ang lola mo? Hindi. Apo ako ng may-ari ng bahay na to. Parang apo na rin kasi ang turing sa akin ni Lola Imelda. Galing akong syudad at naisipan kong magbakasyon dito. Ibig mo bang sabihin? Dito ka natulog kagabi? Bakit parang takot na takot kayo? Yun kasi sa sabi-sabi ng mga taga rito, wala naman daw nakatira dyan eh. Sino bang may sabing meron? Nandito lang naman ako para magbakasyon. Ganun ba? Kung ganun, nice to meet you. Sige, mauna na kami Teka lang, saan kayo pupunta? Kasi kailangan pa naming magtrabaho Ganun ba? Sige, mag-iingat kayo ha. Alam nyo na, masyadong delikado ang panahon ngayon. Naudlot na naman ang plano namin dahil sa magandang babae. Pero dahil mas nanaig para sa amin ni Kuya ang pangangailangan sa pera, itinuloy namin ang panloloob sa mansyon. Malamig at tahimik ang loob ng mansyon. Sa sobrang tahimik ay dinig namin ang sarili naming mga yabag sa marmol na sahig. Mabilis na lumapit si Kuya sa tukador at kinuha ang 2 antik na vase. Ibinigay niya sa akin ang isa sa mga vase. Pagkatapos ay nagpasya na kaming umalis. Ramdam ko ang bigat ng mga oras na yon na para bang may mga matang nakatingin sa amin. Ang bigat nito, no? Siguradong tiba-tiba tayo sa nakuha natin. Kuya, paano kung itakbo na lang natin to? Tayo na lang kaya magbenta. Ha? Ano sinasabi mo dyan? Tayo naman na naghirap para makuha to, di ba?
Mas mabuti na rin na di natin ibigay sa grupo nila Kuya Miko. Mas malaking kikitain natin. Mas madami tayong gamot na mabibili. Hoy, hindi mo kilala si Miko, Nicole. Paniguradong babalikan niya tayo kapag nalaman niyang hindi na tayo bumalik. Bakit naman tayo magpapahuli, di ba? Di sabihin natin na di natin napasok ang mansyon dahil sa takot. Sa tingin mo ba maniniwala talaga sila? Kuya naman hindi mo ba nakikita? Okay na tayo kapag nagkataon. Magkakaroon tayo ng ipon kung sakaling ma-ospital ulit si nanay. Saka paano natin to bebenta? May kilala ba tayo na pagbebentahan ha? Wala naman, di ba? Sabagay, wala nga. Tama, hindi natin magagawang pera yan dahil wala naman tayong koneksyon sa mga ganito. O ano, halika na. Pumunta na tayo sa kanya para makauwi na tayo kaagad. Saktong pagpasok namin sa eskinita kung nasaan ang bahay nila Kuya Miko, ay nakita namin siyang nakaluhod habang nasa likuran niya ang kanyang tatay na may hawak na tabla. Nakita namin kung paano siya bugbugin ng kanyang ama pero hindi siya lumalaban. Hindi na nakatiis si Kuya kaya lumapit na siya para awatin si Mang Arturo. Ho, narito pala ang tropa mo. Ito na ba yun? Ba, ayos yan ah. Mukhang mamahalin ang nadekwat nyo ah. Yan lang ba ang nakuha ninyo? Oo, Miko, pasensya na. Natakot kasi kami na baka mahuli kami nung apo ng may-ari eh. Teka, sigurado ba kayong hindi kayo natiktigan ha? Hindi Kuya Miko. Kaso nakakakilabot talaga yung bahay na yun. Parang may nagbabantay. Sus, nasa isip mo lang yan. Masyado ka kasing nagpapaniwala sa mga kwentong kutsero ng mga tsismosa sa tabi-tabi. Pero kasi… Ano, di ba nakapasok na kayo? Wala naman kayo nakita, di ba? Di ibig sabihin, tinatakot lang kayo ng matatanda. Miko, kailan namin makukuha ang komisyon namin? Bakit? Gusto niyo na bang makuha, ha? Oo, sana Miko. Pambili kasi namin ng gamot ni nanay yun eh. Kung may ibibigay ka, baka pwede na namin makuha. Alam nyo, madali naman akong kausap ha? Dahil sinunod nyo naman ang utos ko, ibibigay ko na sa inyong parte ninyo. O eto. Wow! Kuya! Ang dami naman yan! Sobra-sobra pa sa panggamot ni nanay yan Hindi ba to masyadong malaki? Bakit? Gusto niyo bang bawasan ko, ha? Hindi naman. Tinatanong ko lang kung hindi ba to sobra. Kasi matataas ang kalidad ng mga nanakaw niyong gamit. Dapat lang siguro na presyohan ko ng sapat yon, di ba? Teka, saan ba galing ang mga kalakal na yan? Doon ba sa lumang mansyon na walang nakatira? Opo. Sinasabi ko na nga ba at maraming mga bagay na mapapakinabangan dun eh. Hoy ikaw Miko, kaysa tumambay ka rito maghapon, sumama ka na lang dyan sa mga tropa mo para magkasilbi ka naman. Hindi yung pahirapan pang makahingi sa'yo ng pambili ng alak. Wala kang kwenta eh. Sige na, umuwi na kayo. Baka hinahanap na kayo ng nanay niyo eh. Teka, Miko, sigurado ka bang okay ka lang dito, ha? Hoy, Richard, minamaliit mo ba ako, ha? Hindi naman ganun ang intensyon ko. Nag-aalala lang ako. Bakit naman ako hindi magiging maayos sa sarili kong bahay, Aber? Hindi. Baka lang kasi… Kuya Richard, dali ka na. Hayaan na natin sila. Hinila ko na lang si Kuya papalayo sa lugar na yon. Alam kong di gustong pag-usapan ni Kuya Miko ang nangyari, kaya iniwan na namin siya. Sanay kasi siya na kinatatakutan ng mga kagaya namin. Kuya Richard, napansin mo ba yun? Ang alin na naman, Nicole? Yung kanina, si Kuya Miko. Parang di na siya nasasaktan, ano? Alam mo naman na palaging bugbog sarado si Miko sa tatay niya, di ba? Baka nasanay na. Bakit kaya ayaw niyang layasan si Mang Arturo? Total, wala namang naitutulong sa kanya yun eh. Nicole, wag na wag mong ipaparinig yan kahit kanino ha. Baka makarating pa kay Miko at tayong malilintikan doon sigurado. Iisipin pa niya masyado tayong nangingialam sa buhay niya. Pero hindi yun basta sanay lang. Parang wala na siyang pakiramdam. Parang wala na siyang pakialam at wala ng buhay. Ay nako,
Ang dami-dami na nga nating problema. Gusto mo pang isipin ang bagay na yan? Kuya, parang napapag-usapan lang naman natin, ano? Wala namang masama ron, di ba? Wala nga. Pero alam mo naman ang mga bibig ng mga tsismosa. Dagdag bawas kung minsan, di ba? Kaya nga mahirap din magtiwala eh. Kung sakaling makarating kay Miko na pinagkukwentuhan natin siya, sigurado kung may dagdag na yon mula sa mga tsismosa. Masaya kaming sinalubong ni nanay pagka-uwi namin ni kuya. Mayroong spaghetti na nakahain sa lamesa na galing daw sa kapitbahay na may kaarawan. Pinagsaluhan namin yun ni kuya. Hindi nakaligtas kay nanay ang oras ng pag-uwi namin kaya nagkatinginan kami ni kuya. Nag-aabang sa kung sino ang magsasalita at magpapaliwanag. Sa huli ay sinabi na lang namin na nakuha namin ang kota sa araw na yon para makauwi. Dumaan ang mga araw, ngunit hindi pa rin kami tumigil ni kuya sa panlilimos. Araw-araw naming nadadaanan ang mansyon. Kuya, bilisan mo nga ang paglalakad dyan. Napakabagal mo eh. Ano bang meron at bakit ka nagmamadali ha? Parang kang timang. Hindi mo ba nararamdaman na parang may nakatingin sa atin? Parang binabantayan tayo sa mga kilos natin, kuya. Ano ka ba? Nagdodroga ka ba? Ikaw lang nakakaramdam ng ganyan. Seryoso ka? Wala ka nararamdaman na parang may nanonood sa atin? Wala. Alam mo, Nicole, epekto yan ang pakikinig mo dun sa tsismisan nila Aling Tess. Kung ano-ano na tuloy ang pumapasok sa utak mo. Kuya, hindi ako nasisiraan ng ulo, ha? Kung ano-ano na lang kasing nakikita at nararamdaman mo eh. Naman eh. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Bakit nga kita paniniwalaan? Di parang baliw na rin ako nun. Dahil nga sa pag-iinarte ko katulad ng sinabi ni kuya, ay dumaan kami sa shortcut pauwi. Habang naglalakad ay natigilan ako nang mapansin ang isang anino sa di kalayuan. Napahawak ako sa damit ni kuya kaya tumigil din siya sa paglalakad. Naagaw namin ang atensyon ng isang malaking aso kaya naglakad yun papalapit sa amin. Agad akong nangilabot nang marinig ang malakas niyang alulong. Habang umaatras papalayo sa aso ay natapilok ako dahilan para malapitan kami ng aso. Ang buong akala ko ay katapusan na namin nung mga oras na yon. Pero nagkamali ako, Hukom. Hindi niya kami inatake at nanatiling nakatingin lang sa amin na para bang hinihintay ang aming pagtakbo. Napalunok ako habang kinikilatis ang aso bago ko na lamang yun ang malaking aso na bantay sa mansyon na nilooban namin. Maya-maya ay iniwan na kami ng aso. Hindi ko napansin na sinusundan ko na pala siya kaya nakarating na naman kami ni kuya sa mansyon. Nicole, mabuti pa umuwi na tayo. Kanina pa kita kinakausap para kang tulala eh. Bakit ka ba bumalik dito? Teka lang, kuya. Sandali. Ano ba kasing sinisilip mo dyan? Sandali. Ano nangyayari? Narinig mo ba yun? May alulong na naman, kuya. Oo, natural lang naman siguro sa aso ang umalulong, di ba? Ano bang naglalaro dyan sa isip mo, ha? Sandali lang, kuya. Gusto ko lang makita kung ligtas siya. Dito yan nakatira. Sa tingin mo ba uuwi pa yan kung sinasaktan? Sa laki niyan eh. Sa tingin mo ba pinapabayaan pa ng amo niya? Kahit na. Gusto ko lang naman siya makita eh. Ay, ewan ko talaga sa'yo, Nicole. Di na ako natutuwa sa pagiging pakialamera mo, ha? Pakialamera agad? Di ba pwedeng concerned citizen lang na gustong makasiguro na ligtas na nakauwi yung aso? Hukom, natigilan kami nang makitang naglalakad yung magandang babae mula sa likod bahay na pinuntahan ng aso. Maya-maya pa ay natuon na ang paningin ng babae sa amin. Walang emosyon ang mukha niya habang lumalapit. Anong kailangan nyo? Wala naman. Hinatid lang namin yung alaga niyong aso rito. Pero bakit parang hindi ko na naririnig ang tahol niya? Natutulog na. Ipinasok ko na sa kulungan niya. Palagi na lang kasi siyang nakakatakas eh. Bilis naman yatang matulog nun. Kakauwi lang niya eh. Talaga bang tulog na siya? Ano ka ba naman, Nicole? Sinasabi na nga niyang tulog na, di ba? Bakit ba kailangan ulit-ulitin, ha?
Ay nako, Nicole, halika na nga. Kanina pa tayo hinihintay ni nanay eh. Kuya, mamaya na tayo umuwi. Marami pa tayong makukuhang gamit dito, di ba? Makakatulong yun para kay nanay. Hoy, napapaliw ka na ba? Kapag narinig ka niya, malalagot tayo. Wala na ba kayong kailangan? Magpapahinga na kasi ako eh. Sige, wala naman na. Umuwi na kayo. Hindi magandang narito pa kayo, lalo na at gabi na. Sige. Salamat ha. Kuya, hintayin natin na makatulog yung babae, saka tayo pumasok. Baliw ka ba? Bakit natin gagawin yun? Siyempre, para makakuha pa ng gamit. May naitabi pa akong pera mula sa binigay ni Miko. Hindi natin kailangan gawin yun. Alam mong kulang pa yun para kay nanay, di ba? Ay, Nicole, napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ko alam kung kanino ka talaga nagmana eh. Bakit? Gusto ko lang na may madudukot tayo kung sakali. Hindi na tayo papasok dyan. Eh di ako na lang kung ayaw mo. Ano ka ba, Nicole? Baka pagising yung aso't makagat ka pa. Mas lalong mapupurnada yung ipon natin dahil sa katigasan ng ulo mo. Habang nagtatalo kami sa labas ng mansyon, ay biglang lumapit sa amin si Kuya Miko. May malaking pasa siya sa gilid ng labi. Seryosong seryoso siya habang nakatingin sa mansyon. Ano? Papasukin ulit natin yan, ha? Ha? Bakit? Anong bakit? Natural, kasi kailangan natin ng pera. Pero Miko, bakit? May problema ba, ha? Wala naman. Pero nilooban na namin yan eh. Swerte pa nga tayo at hindi napansin ng apo ng may-ari yung kinuha nating vase. Question mo ba ako, ha? Kuya Miko, hindi naman ganun ang ibig sabihin ni Kuya Richard eh. Makinig kayo. Magandang kalidad ng vase ang nakuha ninyo sa bahay na yan. Naibenta ko sa mataas na presyo. Walang-wala sa mga kalakal na nakukuha namin sa pipitsuging mga bahay. Hindi ba at mas maganda kung ganong klaseng kalakal ang mabibigay nyo sa akin? Para mas madali kayong makaipon para sa nanay nyo. Nico, may nakatira sa bahay. Hindi siya abandonado katulad ng alam natin. Baka mahuli pa kami kung bumalik ulit kami. Bakit mo sinasabi sa akin yan, ha? Huwag mo sabihin na naduduwag ka. Ayoko na duwag sa grupo ko, ha? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, dapat mag-ingat tayo para hindi tayo mahuli. Wala akong pakialam sa mga palusot na sinasabi mo, Chard. Ang gusto ko lang, magpuslit ulit kayo ng kalakal mula sa bahay na yan. Naintindihan mo ba? Pero hindi naman palusot yun, Kuya Miko. Sadyang may nakatira talaga. Wala akong pakialam. Napakadaling solusyonan ng problemang yan. Kung makita kayo o mahuli, di tapusin nyo. Ha? Anong tapusin? Patayin! Siguraduhin na di magsasalita. Hindi ba mas madali ang ganon? Wala na kayong magiging problema. Pero hindi namin kayang pumatay. Hindi. Dalawa lang ang kahahantungan ng pinasok nyo, Chard, ha? Papatay ka o ikaw ang papatayin? May nanay pang umaasa sa'yo, kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang gagamitin ko na ang utak ko at papatayin ang mga sagabal para mas mapadali ang pagpapagamot nyo sa nanay ko. Pero kasi... Hihintayin ko kayo bukas. Asahan ko na may dala kayong magandang regalo para sa akin. Walang nagtangkang putulin ang katahimikan kahit na naglalakad kami pauwi. Tulog na si nanay, kaya naman nagpahinga na rin kami. Tiningnan ko muna ang mga gamot at inilista kung ano pang kulang bago ko yun ibinigay kay kuya. May pera na rin namang madadagdag sa ipon namin dahil sa gagawin namin bukas, kaya hindi ko rin iniisip ang pera hanggang sa makahiga na ako. Ramdam ko ang tensyon kay kuya. Alam kong napasubo lang siyang gawin ang sinabi ni Kuya Miko dahil sa matinding pangangailangan namin sa pera. Kaya minabuti kong buksan ang usaping yun habang nagpapaantok. Kuya, huwag ka na masyado mag-isip. Hindi ka ba natutuwa na di na natin kailangan pang manlimos? Ano? Pati ikaw sangayon sa sinabi niyang kailangang patayin kung sakaling makita tayo? Kaya nga, di ba? Dapat hindi tayo makita. Ano, Nicole? Sabihin mo nga sa akin, anong gagawin mo kung sakaling mahuli tayo? Hindi mo magugustuhan ng sasagot ko, kuya. Tama nga ako.
Naging kakaiba ng takbo ng utak mo dahil dyan kay Miko. Hindi na tayo madalas sumama sa kanila. Kaya paano mo nasabi na dahil kina Kuya Miko kung bakit ganito ako mag-isip? Ano, sinasabi mo bang... Oo, kuya. Tama ka. Sariling isip ko yun. Sariling desisyon ko ang bagay na yun kung sakaling mahuli tayo. Nicole, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi na ikaw yung kapatid na kilala ko. Kagaya ng sinabi ko, hindi ako bayani. Lahat ng bagay na ginagawa ko para lang sa nanay natin. Wala akong pakialam kung makapang-apak ako ng iba para sa kanya. Ang mahalaga sa akin ay gumaling siya at makasama pa natin ng matagal. Nababaliw ka na talaga. Masyado ka nang nilamon ng panandali ang ginhawa para sa pera. Bakit? Sino ba may ayaw nun, kuya? Lahat tayo gusto na maginhawang buhay. Yung walang iniisip at iniintindi. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa'yo para ilihis ang utak mo. Bata pa lang ako. Ramdam ko na ang hirap ng buhay. Hindi mo na ako maluloko o mabibilog sa mga bagay na gusto mong paniwalaan ko. Walang mayayaman na totoong may malasakit sa tao, kuya. Nicole, nauubos na ang lakas ko sa mga sinasabi mo. Matulog ka na nga lang at magpahinga. Bukas na natin problemahin ang plano para dun sa utos ni Miko. Wala naman talagang dapat na problema, kuya eh. Sundin lang natin ang utos ni Kuya Miko. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Naging abala ako sa pagluluto sa kusina. Nang makapag-almusal kami, ay ako na lang din ang nagpresentang maghugas ng pinggan. Pahinga naming dalawa ni Kuya, kaya bala ko ring maglaba ng mga damit namin. Sa hapon pa naman namin pupuntahan si Kuya Miko, kaya may oras pa ako para matapos ang labahin. Pagdating ng hapon, katakot-takot na palusot pa ang sinabi namin ni Kuya kay Nanay dahil nagtatanong siya kung saan kami pupunta. Nang makaalis ng bahay, pinuntahan agad namin si Kuya Miko. Maangas siyang nakaupo sa tambayan ng grupo niya sa gilid ng kanilang bahay. Hoy! Ano? Handa na ba kayo? Oo, Miko, handa na kami. Buti kung ganun. Sasama kami ni na Edong at Brian para mas marami tayong makuha. Ano? Sasama kayo sa amin? Bakit hindi, ha? May problema ka ba sa desisyon ko, ha? Hoy, Chard, parang napapansin ko na hindi ka yata bilib sa mga desisyon ko para sa grupo, hindi naman sa ganun. Nagulat lang ako na sasama kayo. Sus, huwag kang mag-alala. Hindi naman kami magpapabigat sa dapat yung gawin eh. Sandali lang, Miko, Pero bakit biglaan ang desisyon na to? Mas papaldo kasi tayo kapag magtutulungan tayo, di ba? Kaya mas maiging marami tayo. Dahil kayo ang nakapasok na sa bahay, kayong susundin namin. Naintindihan nyo? Sige Kuya Miko. At kapag may nakahuli, tapusin na agad para di makapagsumbong. Maliwanag? Tapusin? Kailangan ba talagang patayin natin, Miko? Hoy, Richard! Nakakahalata na ako sa'yo, Gusto mo ba yung babaeng nakatira sa mansyon, ha? Bakit ba palagi mo yung dinedepensahan, Hindi naman sa ganun. Naaawa lang ako. Siguraduhin mo lang talaga na di mo kami tratraidorin, Kasama kong kapatid ko, Miko. Ano ka ba? Sa tingin mo ba ipagkakanulo ko siya? Mabuti nang nakakasiguro. Dahil ang pinakaayaw ko sa lahat ay gagaguhin ako ng harapan. Alam mo, ang mabuti pa, umpisa na natin to para matapos na tayo kaagad. Nang tuluyang magdilim, sabay-sabay na naming tinahak ang daan papuntang mansyon. Kakaiba ang katahimikan ng bahay nung oras na yon. Ang bilog na buwan lang ang naging tanglaw namin habang tinatawid ni na Kuya Miko ang bakod ng walang kahirap-hirap. Nagkatinginan kami ni Kuya bago na pagpasyang sumunod hanggang sa tuluyan kaming makapasok ng mansyon. Uy! Ayos! Paldog-paldo tayo rito. Oh, ano pang hinihintay niyong dalawa dyan? Bilisan nyo na at ihanda nyo na yung mga sako nyo para paglagyan ng mga kalakal natin. Miko, di ba masyadong madami yan? Pwede ba, Chard? Kuhin mo na lang sinasabi ko, Akutin mo na yung mga yan, pwede ba? O ikaw, Nicole, ano tinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo kuya mo para mas mapadali ang paglimas natin. Sige po. Masyado nang marami to, Miko. Tama na siguro to. Sinabi ko bang huminto kayo? Limasin nyo at kunin nyo mga bagay na mapapakinabangan. Ubusin nyo lahat yan. Aba, ano ginagawa niyo? Kuya? Ano pang hinihintay nyo?
Tapusin niyo ng matandang yan! Ang mga batang ito, umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis! Hoy, tanda! Sa tingin mo ba natatakot kami sa pulis, ha? Aba, teka, kilala ko kayo ah. Kayo yung mga sanggano dito sa baryo! Nawala ang ngising mapang-asar ni Kuya Miko hanggang sa utusan niya sila Kuya Brian na hawakan ng matanda na agad namang sinunod ng dalawa. Yun ang dahilan kung bakit naagaw namin ang atensyon ng matanda. Galit na galit siya habang tuwang-tuwa naman si Kuya Miko. Lumapit siya sa matandang hindi makakilos dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kanya. Mga walang iya kayo! Pakawalan niyo ako! Mga magnanakaw! Hoy, tanda. Sa tingin mo ba talaga may makakarinig sa'yo, ha? Kahit sumigaw ka dyan ng sumigaw, walang mangangahas na tumulong at pumasok sa bahay na to. Pakawalan niyo ako! Mga demonyo kayo! Ay! Kanina ka pa sigaw na sigaw, nakakarindi ang boses mo. Ano ba bang hinihintay nyo, ha? Tapusin nyo na nga yan. Napakawalang iya niyo! Sandali, Miko. Baka naman pwedeng pakawalan na lang natin siya at pakiusapan. Pakiusapan? Napapaliw ka na ba, Chard? Sa tingin mo ba talaga madadaan niyang matandang yan sa pakiusapan? Kilala ko kayo. Hindi ba kayo yung nagmamanman sa bahay na to nung nakaraan? Naku, sinasabi ko na nga ba, hindi talaga kayo dapat pagkatiwalaan. Miko, matanda na siya. Maawa ka naman sa matanda. Kaya nga dapat magpahinga na siya ng tuluyan. Sige, tutulungan ko siya. Tutulungan ko siyang magpahinga na habang buhay. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Mamamatay kayo. Hindi dapat kayo pumapasok sa isang bahay na walang pahintulot. Huwag mo nga akong pangaralan. Ang pinakayaw ko sa lahat ay pinapangaralan ako. Hindi nyo alam ang pinapasok ninyo. Mamamatay kayo rito. Kung may mamamatay man dito, hindi kami yon, tanda, kundi ikaw. Hukom, halos kagating ko na ang ibabang labi ko dahil sa nerbiyos at para hindi makagawa ng anumang ingay. Kitang-kita ko kung paanong sinuntok nila Kuya Brian sa sigmura ang matandang babae. Kahit dumadaing sa sakit ay bakas pa rin ang galit nito sa amin. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng mabibilis na hakbang mula sa taas na hagdan. Agad kaming napalingon doon. Kita namin ang pagkagulat sa mukha ni Christina nang makita ang caretaker na nakahiga. Mabilis siyang kumilos na parabang bulak na sagaan ang katawan niya. Sa ilang segundo lang ay nakababa na siya at nakalapit na sa amin. Anong ginawa niyo sa kanya? Lola, ayos lang ho ba kayo? Oy, Chard! Maganda naman pala talaga yung babaeng kinagigiliwan mo. Hindi na ako magtataka kung bakit pinipilit mo siyang protektahan. Umalis na kayo dito. Huwag mo naman kaming paalisin agad, ha, baby? Gusto ko lang naman maglaro muna tayo, ha? Miko, tama na yan. Nakuha na natin ang mga kalakal, di ba? Umalis na tayo. Uy! Huwag ka namang sakim, Chard. Ang ganda-ganda ng babae mo, Huwag mo naman ipagdamot sa amin yan, ha? Hindi ko siya babae, Miko. Wow! At talagang ipagdadamot mo sa amin ng babaeng yan, ha? Gusto mong solohin, ha? Hindi nyo alam ang sinasabi ninyo. Nababaliw na kayo! Manahimik ka nga, tanda. Pwede ba? Nakakarindi ang bunganga mo, wala namang kwenta yung mga binubuga. Pakawalan nyo sabi si Lola Imelda! Ano ba makukuha namin kapag sinunod namin ang gusto mo, babe, ha? Makikipaglaro ka ba sa amin? Kuya, anong gagawin natin? Tumakas na kaya tayo? Baka kung anong gawin nila Miko sa kanya kapag iniwan natin sila rito. Hindi niya kakayanin kapag pinagtulungan siya. Kuya, ano bang mapapala natin sa pagtulong sa kanya? Para sa kanya, kakampi natin sila Kuya Miko. Kahit tulungan mo pa siya, sa kulungan pa rin tayo pupulutin. Uulitin ko, kung ayaw niyong may pagsisihan, pakawalan niyo na ngayon din si Lola Imelda. Ang tapang mo rin, baby, Ano ba pinagmamalaki mo, ha? Hukom, halos matulala na lang ako nang sa isang iglap ay mabilis na nakalapit ang dalaga sa pwesto nila Kuya Miko.
Gamit ang dala naming maliit na flashlight, nakita ko kung paanong humaba ang kuko ng babae. Napasigaw pa ang mga kasama namin dahil sa gulat nang walang kahirap-hirap na nahawakan ng dalaga ang leeg ni Kuya Miko. Napaatras ako sa takot nang unti-unting umangat ang katawan niya sa lupa habang ang mga kuko ay dahan-dahan nang bumabaon sa leeg ni Kuya Miko. Namumula na rin ang mga mata ng dalaga at naglalabasa na ang mga pangil. Hindi niya alintana ang bigat ng katawan ni Kuya Miko at madali lang para sa kanya na ihagis yun. Tumalsik ang katawan ni Kuya Miko sa tukador. Bumagsak yun dahil sa lakas ng pagkakahagis. Dinig namin ang daing ni Kuya Miko nang mabagsakan siya ng mabigat na tukador. Sinabi ko na, 'di ba? Itigil niyo na kung ayaw niyong magsisi. Christina, pakiusap, tumigil ka na. Hindi ko akalain na makikita kita rito kasama ang walang modong mga taong ito. Akala ko iba ka, ngunit nagkamali pala ako. Ate Christina, wala akong balak na manakit. Pero sinagad ng mga kasama niyo ang pasensya ko. Sinaktan niyo si Lola Imelda. Kami na ang humihingi ng tawad. Hoy kayo! Ano bang ginagawa niyo dyan? Patayin niyo siya! Kayong papatayin ko! Bakit? Kaya mo? Huwag mo kong maliitin dahil hindi mo ako kilala! Napaatras ako nang muling sumugod si Ate Christina kay Kuya Miko. Napasigaw ako nang walang kahirap-hirap niyang nabuhat si Kuya Miko at walang awang inihagis kung nasaan sila Kuya Brian. Maya-maya ay nakita kong unti-unting tumutubo ang balahibo sa katawan ni Ate Christina. Napalunok ako habang nakatitig sa namumula niyang mga mata. Doon ko napagtanto na siya ang asong bantay sa mansyon at nakita ko ito nang tuluyan na siyang makapagpalit ng anyo. Dumamba siya kay Kuya Miko. Hinawakan ko ang braso ni Kuya Miko at pilit na hinihila papalayo. Pero huli na. Napasigaw ako nang bumaon ang matulis na kuko ni Ate Christina sa braso ko. Ate, tama na! Hindi na kami babalik dito. Hayaan mo silang mabuhay. Huwag mo silang patayin. Christina po, hindi mo ito gusto. Hindi ikaw yan, iha. Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi? Ayaw mong pumatay. Ano? Halimaw ka. Ngayon naiintindihan ko na. Ikaw ang kinatatakutan ng mga kababaryo namin. Buwis. Brian, umilos ka nga. Christina, hindi mo kailangan gawin ito. Nangako ka sa akin, di ba? Pati na rin sa sarili mo. Hindi mo hayaang manalo ang sumpa sa'yo. Kuya, ano sumpa ang sinasabi nila? Habang may alam mo, ano ka ba? Huwag mong kalimutan ang gusto mong mangyari. Hindi ka tuluyang magiging halimaw, Christina. Hindi mo hinayaang malamon ka ng gutom sa laman ng tao. Ngayon ka ba susuko? Hindi mo gusto ang ginagawa mo ngayon. Christina, itigil mo na yan! Hukom, napaatras ako nang umalingaw-ngaw ang alulong ng malaking aso. Napatingin ako kay Kuya Miko dahil may hawak siyang kutsilyo. Inundayan niya ng saksak ang halimaw para makawala siya. Mabilis kong inalalayan si Kuya Miko para makalayo. Nang akmang lalabas na kami ng bahay ay napatingin ako kay Ate Christina. Duguan siya dahil nasaksak siya ni Kuya Miko. At dahil sa pag-aalala at awa, unti-unti akong lumapit kay Ate Christina. Ano pa bang ginagawa niyo rito? Gusto niyo bang makasiguro na patay na si Christina bago kayo umalis? Hindi naman ho ganun. Hindi ho yun ang intensyon namin. Kung ganun ay umalis na kayo. Wala na kayong makukuha pa dito sa bahay at nilimas na ng mga kasama niyo. Hindi niyo ba napansin na iniwan na nila kayo dito? Kuya Richard, tumawag ka kaya ng ambulansya. Dalhin natin siya sa ospital. Para ano? Para doon pagpiestahan? Layuan niyo ang alaga ko! Oo, hindi ho namin kayo maintindihan. Gusto lang ho naming makatulong. Makatulong sa kanya? Ngayon niyo pa naisipang tumulong, kayo nga ang dahilan kung bakit siya sugatan ngayon.
Kung di ko nakitang kasama kayo ng mga hayop na yun, ay baka maniwala pa ako na mabuti ang intensyon nyo sa sinasabi nyong pagtulong. Pero, Manang, wala ho kaming balak na masama. Maniwala man kayo o hindi, naipit lang ho kami sa sitwasyon. Tama po si Kuya. Wala na ho kaming ibang pagpipilian eh. Kailangan po namin ng pera para sa nanay namin na may sakit. Mahal po ang gamutan kaya pumasok kami sa grupo nila. At bakit ako maniniwala sa inyo, ha? Lola Imelda. Christina, gising ka na pala. Halika, dadalhin na kita sa kwarto. Kaya ko na pong mag-isa. Pero malalim ang sugat mo, iha. At kabilugan ng buwan ngayon. Kailangan ko lang lumabas para matamaan ang sinag ng buwan. Gagaling ang sugat ko at babalik din ang lakas ko. Pero kaya mo ba, ha? Christina, gusto mo bang tulungan ka namin? Bakit pa kayo nandito? Ano pang kailangan nyo? Nakuha nyo na ang gusto nyo, di ba? Hinihintay nyo bang mamatay ako para may maibalita kayo sa pinuno nyo? Ha? Ate, wala kaming balak na ganon. Kung ganon, umalis na kayo. Tutulungan ka namin, ate. Hindi ko kailangan ng pekeng pagtulong nyo. Umalis na kayo. Hindi ko masisi sila Ate Christina kung bakit wala siyang tiwala sa amin. Minabuti namin na doon na lang muna sa bakuran ng mansyon manatili habang pinapanood namin si Ate Christina na pinapagaling ang sarili. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nasaksihan ko, ngunit kahit na ganoon ay wala akong maramdamang takot sa kanya. Nararamdaman kong wala siyang balak na manakit, kaya kumpiyansa akong di niya kami sasaktan ni Kuya. Pero hindi ko pa rin maiwasan na isipin kung anong klaseng nilalang siya. Natulala na lang ako kay Ate Christina kaya hindi ko napansin ang paglapit ni Lola Imelda sa pwesto namin. Hindi ko alam kung anong plano ninyo kung bakit pa kayo nandito. Pero ako na ang nakikiusap sa inyo. Kung sasaktan nyo siya, itigil nyo na pakiusap. Wala po kaming balak na ganun. Hindi po kami masamang tao. Nakukonsensya nga po kami. Mabait na bata si Christina. Kung di lang nasaalin sa kanya ang sumpa ng pamilya nila, ay namuhay na sana siya ng normal katulad nyo. Ha? Anong sumpa? Ang maging aswang. Ha? Tama po palang bintang ng mga taga-baryo? Kung aswang po siya po ang kumakain ng mga hayop na nakikitang patay? Oo, ganun na nga. Yun ay dahil sinisikap niyang huwag makapanakit ng tao. Yun din ang dahilan kung bakit mahina siya kumpara sa ibang aswang. Teka, anong ibig niyo sabihin, Lola Imelda? Ang mga aswang na katulad ng asbo ay kumukuha ng lakas sa uri ng karneng kinakain nila. Natural sa kanila ang pumatay at kumain ng tao. Ngunit dahil hindi niyayakap ni Christina ang ganong klaseng kaugalian, ay walang-wala ang lakas niya kumpara sa mga kalahi niya. Kaya ganun lang din kadali siyang natalo ng mga kasamahan niyo. Pero bakit ho ganun? Kung yun ang nagpapalakas sa katulad nila, bakit di siya gumaya? Anong bakit ganun? Ayaw niyang maging halimaw kaya sinisikap niyang umiwas sa mga tao. Kayo, anong problema niyo, ha? Kami ho? Madami po. Yung nanay niyo? Wala ho eh. Kailangan namin gawin to para mabuhay si nanay. Madami namang mga bagay na pwedeng makatulong para lumakas kahit papano ang resistensya ng nanay niyo. Talaga ho? Paano? May mga kakilala akong umiinom din ng gamot at masusustansyang pagkain. Pero wala po kaming pambili ng ganyan. Hindi po sapat ang kinikita namin sa pamamalimos eh. Kaya nagnanakaw na lang kayo. Pakiusap, kung makakasama niyo ulit ang mga lalaking yun, pakiusapan niyo na lang sila na hayaan na lang si Christina. Huwag na nilang saktan. Makakaasa ba ako? Oo. Pasensya na po talaga kayo ah. Sige na, masyado nang malalim ang gabi. Baka hinahanap na kayo ng nanay niyo. Pasensya na po kayo sa nagawa namin. Sana po makarating din kay Ate Christina ang paghingi namin ng pasensya. Mabait ang alaga kong yun. Maiintindihan niya kayo. Manang, maraming salamat po.
Hindi na rin kami nagtagal doon sa mansyon. Hukom, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman nung mga oras na yon. Sa katunayan, mas natatakot at kinakabahan pa ako kung anong pwedeng gawin ni Kuya Miko sa amin kaysa sa gagawin ni Ate Cristina. Hindi naman kasi talagang mabuting tao ang grupo nila. Wala silang sinasanto kaya hindi ko alam kung paano sila haharapin kung sakali. Lalo na at pakiramdam ko, ang pananatili namin sa mansyon ay isang malaking katrayduran para sa kanila. Hindi ko namalayan na napabuntong hininga na pala ako habang naglalakad kami ni Kuya Richard pauwi ng bahay. Ay, Oh, anong problema mo? natatakot ako kay Kuya Miko eh. Paano kung makasalubong natin? Sigurado akong iniisip na niya na tinraidor natin siya. Sasabihin naman natin ang totoo eh. Tsaka isa pa, alam naman niya na di tayo sang-ayon sa ginawa niya, di ba? Baka naman maintindihan niya kahit papano. Talaga ba, Kuya? Para namang hindi mo naging kaibigan si Kuya Miko at hindi mo alam ang ugali nun. Alam mo naman na ayaw niya na pinangungunahan siya sa mga desisyon, di ba? Hindi niya gusto na may mga bagay na hindi nasusunod ayon sa gusto niya. Saka na nga natin problemahin ang bagay na yan. Malapit na tayo sa bahay. Kung sakaling gising pa si nanay, ayusin mo ang mga salitang lalabas sa bibig mo ha. Huwag mo masyadong bigyan ng stress si nanay. Hanggat maaari sana huwag ka na lang magsalita. Mahirap na. Baka may masabi ka pa tungkol sa naging lakad natin kanina. Kuya, alam ko naman ang bagay na yan. Ano bang akala mo sa akin? Di nag-iisip. Hindi ba obvious? Di ba dahil dyan sa padalos-dalos mong desisyon kaya tayo nasali sa grupo ni Miko? Kuya, ginawa ko lang naman ang alam kong makakatulong kay nanay nung panahon na yun. Hindi mo pa rin ba yun naiintindihan? Maiintindihan ko naman. Bakit palagi mong binabalik sa akin na para bang ang laki-laki ng kasalanan ko kung bakit nasa ganitong sitwasyon tayo ngayon? Hukom, nang makarating kami sa bahay ay tulog na si nanay. Kaya hindi na rin namin siya inabala at dumiretso na kami sa kwarto para magpahinga. Kinabukasan ay sunod-sunod ang naging tanong niya na maingat na sinagot ni Kuya. Hindi na ako nagsalita at nagpatuloy na lang sa pagkain. Tanghali na nang magpasya kami ni Kuya na lumabas ng bahay para mamalimos. Maya-maya ay biglang may humarang sa dinadaanan namin. Bahagya kaming napaatras ni Kuya bago humigpit ang hawak ko sa laylayan ng damit niya. Napansin namin ang bitbit ni Kuya Miko na asin at bawang. Hindi ako tanga para hindi malaman na para kay Ate Cristina ang dala niyang yon. Hindi rin naman sikreto para sa amin na kahinaan ng mga katulad niya ang asin at bawang. Bah! Lakas din talaga ng loob niyong lumabas ng bahay matapos niyo akong traidorin. Kuya Miko, hindi ka namin tinraidor. Sinungaling! Kundi pagtatraidor ang tawag sa pagpapaiwan niyo sa lugar na yon. Ano tawag doon ha? Tiningnan lang namin kung ligtas ba yung sinaksak mo. Alam mong umpisa pa lang na di kami sang-ayon sa pagpatay, di ba? Pwede namang magnakaw nang hindi pumapatay ng tao Ng tao? Tinatawag mong tao yung halimaw na yon ha? Nakita mo ba to? Ha? Siya ang may gawa ng mga sugat ko na to. Tapos sasabihin yung tao yon na parang hindi niya kayang manakit, ha? Hindi naman siya mananakit kung hindi niyo sinaktan. At talagang kakampihan mo pa yung halimaw na yon, ha? Ano pa bang hinihintay mo, Miko? Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanila at puntahan na natin ang bahay ng perwisyong halimaw na yon. Talagang babalik ka pa rin, Kuya Miko? Hindi pa ba sapat yung mga nakuha mong antik? Anong sapat? Hanggat may makukuha pa ay hindi yun sapat. Naiintindihan niyo ba, ha? Hoy! Huwag mong saktan ng kapatid ko! Hindi naman masakit ang sampal na yun. Masyado mong sineseryoso ang lahat. Huwag na huwag mong sasaktan ng kapatid ko. Aba? At bakit ko naman susundin ang gusto mo, ha? Nagkakalimutan yata tayo rito. Kayo ang may kasalanan sa amin. Wala kami natatanda ang ginawa namin sa inyo. Trinaydor niyo ako. Yun ang ginawa ninyo. Kaya nararapat lang na pagbayaran niyo yun. Wala kaming nagawa ni Kuya nang kaladkarin kami ng mag-ama papunta sa mansyon. Kami ang iniharap nila sa malaking gate nang kalampagin nila ito. Maya-maya pa ay lumabas si Lola Imelda. Gustuhin ko mang balaan siya, ngunit bantay na bantay ng mag-ama ang gagawin namin.
kaya di ko yun magawa. Nakalapit na sa gate ang matanda at kaagad namang lumabas ang mag-ama. Bakas pa ang gulat sa mukha ni Lola Imelda dahil sa biglang pagsulpot ng dalawa. Walang awang hinampas ni Mang Arturo ang matanda, dahilan para mawalan ito ng malay. Nasaan na yung halimaw na yun? Hoy! Lumabas ka! Nandito ulit ako! Miko, hindi ba dapat kunin mo na lang yung mga bagay na gusto mo? Tapos umalis na tayo. Delikado yung ginagawa mo eh. Huwag kang mangialam sa gusto kong mangyari. Miko, ang akin lang naman mas maiging iwasan na lang natin ang mas magpapahamak sa atin pare-pareho. Alam mo kung anong kaya niyang gawin. Nagawa niya sa'yo mismo, di ba? At alam ko rin ang kaya kong gawin. Nakita mo kung paano ko napatumbay yung halimaw na yun, di ba? Nandito ka at wala kang nagawa. At ang lakas ng loob nyo para bumalik dito. Oy, baby girl! Andiyan ka lang pala? Bakit di mo subukan lumapit dito, ha? Ate Cristina, Nandamay pa kayo ng iba para makapasok lang dito. Bakit, ha? Huwag mo sabihin nagagalit ka dahil sa paggamit ko sa mga walang kwentang traidor na to. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay manghahamak at nang aapak ng kapwa. Wow! Ay ano? Anong gagawin mo? Ha? Papatayin mo ako? Hindi mo nga ako kaya kasi mahina ka. Nawala ang lahat ng emosyon ni Ate Cristina. Nasaksihan ko ang muli niyang pagpapalit ng anyo bilang asbo. Dumamba siya kay Mang Arturo na hindi pa nakakabawi sa gulat dahil sa nasaksihan niya, kaya napahiga agad at di nakapanlaban. Kita ko kung paanong sinugatan ng halimaw ang braso ng matandang lalaki gamit ang matutulis niyang kuko. Unti-unting nawawalan ng kontrol si Ate Cristina, lalo na nang makaamoy ng dugo. Kaagad niyang sinunggaban si Mang Arturo para sipsipin ang dugo nito. Kuya, si Ate Cristina, di ba ang sabi ni Lola Imelda kailangan siyang pigilan sa ganitong mga pagkakataon? Hindi naman natin alam kung paano gagawin yun. Ano kuya, gusto mo ba hayaan na lang natin siyang tuluyan na maging halimaw? Kitang-kita ko na walang awang sinunggaban ng kagat ni Ate Cristina ang braso ni Mang Arturo. Nagpupumigla si Mang Arturo at sinubukang sipain ng halimaw para tuluyan siyang makawala. Ngunit di yun nangyari. Ayop ka! Pakawalan mo kung demonyo ka! Tay! Hayop kang halimaw ka! Pakawalan mo tatay ko! Akong harapin mo! Hindi ba dapat mas matuwa ka, Kuya Miko? Iginaganti ka niya sa ilang taon mong paghihirap sa tatay mo. Ano bang alam mo ha? Wala kayong alam. Mahal ako ng tatay ko, no? Talaga? Parang hindi naman eh. Sino ba magmamahal sa magulang na nambubugbog ng anak, ha? Manahimik ka nga! Tingnan mo nga, Kuya Miko. Kitang-kita mo na nangihina na ang ama mo, di ba? Di ka man lang ba natutuwa? Parang nakabawi ka na rin, di ba, Kuya Miko? Hindi ko inihingi ang opinyon mo. Kaya pwede ba manahimik ka na lang, Nicole? Hindi ko akalain na tanga ka rin pala at uto-uto, Kuya Miko. Agad akong napahawak sa pisngi ko nang maramdaman ang malakas na pagsampal sa akin ni Kuya Miko. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kamay ni Kuya Richard na humawak sa akin at hinila ako para itago sa kanyang likuran. Base sa higpit ng pagkakahawak niya sa akin, ay alam kong napuno na siya ng galit kaya di na rin ako nagulat nang sapakin niya si Kuya Miko. Ha! Ang lakas ng loob mong sapakin ako ha! Sinabihan na kita, Miko. Huwag mong sasaktan ang kapatid ko. Masyado kang overprotective sa kapatid mong wala namang silbi. Huwag mo ang igaya si Nicole sa'yo. Miko! Tay! Napakasama mo! Anong ginagawa mo? Akong harapin mo, tuwag! Unti-unting napabaling sa kanya ang atensyon ni Ate Cristina. Binaon muna ng halimaw ang kanyang mahahabang kuko sa kalamnan ni Mang Arturo na nagpadaing sa matandang lalaki. Nang masigurong di na makakalaban pa, ay dahan-dahang dinilaan ni Ate Cristina ang kanyang mga kuko bago humakbang papalapit kay Kuya Miko. Kita ko ang mga mata ni Ate Cristina na mas lalong nanlilisik na. Sa isang iglap ay narating na agad niya ang pwesto ni Kuya Miko. Mabilis niya itong nilundagan bago sinunggaban ng kagat ang kanyang balikat. Ilang mura pa ang ginawa ni Kuya Miko habang iniinda ang mga pag-atake ng aswang. Hoy, kayong dalawa! Hayaan niyo na lang bang mamatay ako rito?
Tulungan niyo naman ako! At bakit ka naman namin tutulungan? Hindi mo kami kakampi! Ha? Nahayaan niyo akong patayin ng halimaw na to? Huwag niyong hayaan na makawala ako rito dahil kapag nangyari yon, uunahin ko kayong patayin, ha? Buisit kang aso ka. Kakatayin talaga kita kapag nakawala ako rito. Ha? Ha? Ah! Siguro naman ayos lang yun, kuya. Sa dami mo namang naperwisyong tao sa baryo natin. Oras na sigurong pagbayaran mo ang mga bagay na ginawa mo. Siguraduhin yung tamang pinapanigan niyo. Huwag kayong pakasi. Ah! Halimo ka. Natalo ko na tong hayop na to. Kaya ko ulit to pabagsakin ngayon. Oh, talaga? Parang hirap na hirap ka na dyan eh. Visit ka. Gusto niyo bang makita kung paano sa ikalawang pagkakataon mapabagsak ko tong halimaw na to, ha? Hukom, siguro nga ay masyado kaming nagtiwala sa kakayahan ni Ate Cristina. Pero katulad nga ng sinabi ni Lola Imelda, mahina siyang aswang. Isang suntok lang ni Kuya Miko ay dumaing na siya ng malakas at nawalan ng balanse. Sinamantala yun ni Kuya Miko at walang hirap na tinadyakan ng halimaw na naging dahilan kung bakit ito bahagyang umatras. Mabilis na inilabas ni Kuya Miko ang nakatagong asin at bawang sa kanya isinaboy kay Ate Cristina. Kita ko kung paanong natigilan si Ate Cristina pero galit pa rin habang dumadaing. Sinamantala ni Kuya Miko na nasaktan ng halimaw. Inilabas niya ang kutsilyong dala niya. Tumakbo ako para pigilan ng kanyang balak. Ramdam kong sumunod si Kuya Richard sa akin. Sinipa niya sa likod si Kuya Miko kaya mabilis itong natumba. Inapakan ko naman ang kanyang kamay para mabitawan ng kutsilyo saka ko yun sinipa papalayo. Akmang manlalaban pa si Kuya Miko pero inapakan siya ni Kuya sa likod kaya hindi na rin siya nakagalaw. Dinig ko ang galit niya at pagmumura habang nagpupumiglas. Ngunit di na talaga siya pinakawalan ni Kuya Richard. Kuya, tumawag ka na ng pulis. Kung makukulong ako, makukulong din kayo. Kaya huwag kayong mga tanga. Damay kayo rito. Huwag ka na nga maraming sinasabi pa, Miko. Talo ka na. Masyado mong inaksaya ang buhay mo sa pagsunod sa kagustuhan ng tatay mo. Ha! Wala kang alam kasi wala ka naman tatay. Kaya huwag mo akong pangaralan. Pagpapayaran niyo to. Kapag ako nakawala rito, papatayin ko kayo pareho. At sa tingin mo ba talaga, kaya mo pang makawala, ha? Dumiin ang pagkakaapak ni Kuya sa likod niya, dahilan kung bakit dinig namin ang daing ni Kuya Miko. Ang hindi ko inaasahan ay ang paghila niya sa paa ni Kuya Richard, kaya napahiga ang kapatid ko sa sahig. Yan ang napala ng masyadong mayabang. Akala mo ba matatalo mo ako, ha? Mahina ka. Wala ka pa sa kalingkingan ng lakas ko. Nahimik ka! Alam mo ba, hanga na ako sa tapang niyo eh. Piruin niyo, pumasok kayo sa mundo ko dahil sa nanay niyo wala namang silbi. Ginawa niyo lahat pero pumalpak pa rin kayong gamitin ang utak ninyo. Hindi niyo man lang naisip na matagal na ako naghahari sa lugar na to. Hindi niyo na ako madadaan sa mga lumang galawan niyo. Hindi totoong walang kwenta ang nanay namin. Pare-parehas lang naman sila. Yung mga magulang na mag-aanak para gawing alila nila. Tagagawa ng pera. Yun ang tingin sa inyo ng nanay niyo. Eh bakit kailangan niyo pa siyang iligtas, ha? Hayaan niyo na lang siya mamatay. Ibahin mo ang nanay namin. Kung ganyan ang ginawa ng tatay mo sa'yo, hindi ibig sabihin na ganun din ang ginawa sa amin ng magulang namin. Manahimik ka! Sino nagbigay sa'yo ng karapatan para magsalita, ha? Wala kang kwenta. Huwag mong itulad ang nanay namin sa tatay mo. Pareho lang sila, Chard. Mga walang silbi. Miko, kung may walang silbi man dito, ikaw yun at ang tatay mo. Pareho pa kayong salot sa baryong to. Sa isang iglap, mabilis na nakatayo si Kuya. Galit niyang sinunggaban ng suntok sa muka si Kuya Miko. Agad ding sumagot ng pag-atake si Kuya Miko. Hindi na sila matigil sa pagsusuntukan na parabang sila talaga ang magkalaban umpisa pa lang. Panay ang awat ko pero nahahagip lang ako ng mga suntok nila kaya lumayo na lang ako. Pero mabilis akong nahablot ni Kuya Miko. Tiningnan ko ang paligid at nandoon pa rin si Ate Cristina na wala pa ring malay. Alam kong walang makakatulong sa akin noong oras na yon. Kaya naman madiin kong inapakan ang paa ni Kuya Miko. Saka kinagat ang braso niyang may hawak sa akin. Yun ang dahilan kung bakit ako nakawala. Muli sanang aatake si Kuya Richard, ngunit sabay-sabay kaming natigilan nang biglang may marinig kaming mga sigaw.
Pumasok doon ang 2 tanod kasama ang kapitan ng baryo. Napag-alaman namin na matapos na looban ng mansyon ay nagpatawag si Lola Imelda ng mga barangay para bantayan ang bahay. Kaya naman mabilis silang nakarating doon. Nahuli ng tanod ang mag-ama. Inimbitahan din kami sa barangay para ikwento ang nangyari. Naging witness kami laban sa mag-ama kaya pinauwi kami matapos naming ibahagi ang aming salaysay. Tumiretso kami sa mansyon at nakitang ginagamot na ni Lola Imelda si Ate Cristina na wala pa ring malay. Ilang araw ang lumipas, nalaman na lang namin na nailipat na sa provincial jail ang mag-ama. Simula nga noon ay natahimik na ang baryo. Kagaya nga ng sabi ng matatandang tsismosa ay nawala na raw ang mga pesteng magnanakaw at ang grupo nila Kuya Miko ang tinutukoy nila. Mula noon hukom, dumalas na ang pagbisita namin sa mansyon at naging kaibigan na namin si Ate Cristina. Hanggang ngayon habang isinusulat ko ang liham na ito sa inyo, hindi pa rin ako makapaniwalang may mas halimaw pa pala kaysa sa mga totoong halimaw. Minsan kapwa mo lang din ang mas masama at mas masahol pa sa mga kinatatakutan nating mga alagad ng dilim. Maraming salamat po, Hukom, Your Honors, sa pakikinig ng aking kwento. Mabuhay po kayo at more power sa inyong channel.